kababayan, ma'am, sir. This is John, the Filipino channel. Ang inyong pong lingkod sa today is July 27, 2026. At tayo ngayon ang papunta dyan sa may De La Salle University College of Law, Jalapeno Campus, University Parkway, dito yan sa Bonifacio Global City. At dadalhin ko natin yan sa may Sheridan Tower South, sa may Kapitolyo Pass, Buhayang Bato, Mandaluyong City. Magbabalik po tayo mamaya. Po, disclaimer lamang po ang content ko natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya. Pag nakuha na po natin sila. Kasawa yung jeep na yan. Bawal naman jeep yata dito.
Bawal yan. Parang bawal sa kanila. Pagkakataon na tayo ng ating pag-iok ay ng panahon na natin ay makapag-aral ng salita ng ating Panginoon mga kapatid. Talagang ang biyaya po na tayo ay magkaroon ng ganitong pagkakataon na nakakapag-aral pa tayo ng salita ng ating Panginoon mga kapatid. At bless tayo sa ganitong pagkakataon natin. Maraming pag-iisa mga kapatid ang hindi nakakapakinig ng ganitong gawain ng pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Maraming bansa ngayon na may mga taong gustong tumanggap at malikod sa ating Panginoon pero hindi sila nagkakaroon ng kalayaang katulad nito mga kapatid. Kaya tama rin ang sabi ng Biblia na alayin na natin ang panahon wasak namang parang nakapatid. Samantalahin natin yung pagkakataon kung may pagkakataon tayo ay makapakinig ng gawain ng ating Panginoon dahil gusto pa sa bansa mga kapatid. Kaya dapat natin nagpasalamat sa ating Panginoon. Amen. Puri na ating Panginoon. Noon ang nakaraang Lunes ay nagsasabi po tayo sa ating sabi tungkol sa pagsamba mga kapatid. At yung mga pagsamba na yun ay napaka-importante at napaka-halaga. Kasi yun ay gumagawa ka ng ating rumupon. Kaya yung Espiritu ng ating Panginoon, yung kapagyan ng ating Panginoon at Panginoon
salamat po sa pagsisinga sa kagalingan ng ating mga pagkakaman, sa mga mga kakalimayan, sa mga inaharapan, Panginoon, na ating pagtay, mapapagpapagpagan natin lahat ng mga bagay na pagparating. Magpasalamat na natin, Panginoon, sa pagpapagpagan ay mayroong mga pinagdadaan doon. Salamat doon dahil itong pagkakataon ito ay dumalang sa kung paano pag-ipan at dumalaw ang aming ipan, Panginoon, at nagpupakita ng isang malalim ng pananampalataya. Hindi ko po man nagpatawarin natin sa mga kamulan, sa ating mga kasalanan, handa ko muli ang aming mga puso at ating ipan, at isang banal na Espiritu ang isang magbigay sa unawaan sa amin at magturo sa ating Panginoon. At ito po ang isang panguna, sumabay sa bawat isa sa ating ating ito, Panginoon. Salamat doon, hindi mo na aming dalangin at hindi natin makapagdaling ang pangalan. Hindi sa Amen. So, nakita po itong aking dalangin na mga kapatid at baka mamaya meron dito. Okay. Muli na nga ating Panginoon. So, yan. At ating topic. Sa magpalinaw na kahulugan ng fellowship bukas ang kahalaga ang fellowship, mga kapatid, lalo na sa isang mananampalataya kung ano yung napag-importante fellowship na ito, mga kapatid. So, mabasa muna tayo dito sa Hebrews chapter 10 verse 5. Now, ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga aralan ay isa't isa at lalo na kung napamalas na nalalapit na ang araw. Hanggang tayo pag-aaralan natin ng nalalapit na yung araw. Talagang magpupursige kang mag-fellowship, mga kapatid, kapag nandun na tayo sa level 3. Nasa level 1 pa lang tayo. Pag napakita nyo yung level 3, mga kapatid, yung sinasabi ng Biblia na nalalapit na ang araw. Kung magpupursige ka talaga na umamin, lumalo ng fellowship, mga kapatid, lalo na kung ikaw ay isang Kristiyano, karapat-dapat ka lumalo at mag-fellowship sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen. At ito ay kahalintulad ng utos, kagaya ng huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, ay ito na huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipon. Kaya, ang pagkakatipon ay isang utos, mga kapatid. So, anong kahalagahan ng fellowship sa isang mananampalataya? Ano bang kahalagahan nito? Sakay hindi natin na bibigyan ng mas malalim na kahalagahan. Although alam natin minsan yung pahulugan, pero yung kahalagahan, iba yun, mga kapatid. Kasi yung kahalagahan nito ay bibigyan mo siya ng panahon, pagkakataon, at ito yung ang priority natin sa mindset natin na kapag araw ng fellowship, kailangan yung mindset mo nakapako na doon sa fellowship, mga kapatid. Kasi meron na tayong tungkulin sa Diyos. Ang tungkulin natin bilang isang mananampalataya ay huwag natin pabayaan yung pagkakatipon. Kaya nga, ano ang kahalagahan ng fellowship sa isang mananampalataya? Ang fellowship ay isang pagsasama-sama. At ito'y mababasa natin sa Gawa, chapter 2, verse 42. At sila'y nagpanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagpuputol ng tinapay at sa mga mananalangin.
nagsama-sama sila mga kapatid na matibay, nagpanatiling matibay sa turo at sa pagsasama-sama. Ibig sabihin pala mga kapatid, ang fellowship ay nakatulad sa isang pagsasama-sama. So pwede natin sabihin merong kang pakikisama or nakikisama ka. Kung ikaw ay isang mananampalataya, makikisama ka at kailangan merong kang pakikisama. At isa yun sa naging tungkulin, kung gusto mong maligtas mga kapatid, hindi mo pababayaan yung magkaroon ka ng pakikisama sa pagsasama-sama na ito nga ay fellowship mga kapatid doon sa turo. Ang pinagsasamahan nila doon yung turo ng mga apostol na galing sa ating Panginoong Jesucristo na dapat natin tayong merong pakikisama at nakikisama tayo sa fellowship, yung turo na maririnig mo doon sa fellowship magpapatibay sa atin. At yun ang magpapatatag sa atin at hindi na magiging kalakasan natin. Kaya napakahalaga ng fellowship na hindi natin ma-miss sa bawat pagkakataon. Dahil pa kami tuturo ang ating Panginoon in that time, pero kung hindi natin ito nabibigyan ng oras, panahon at pagkakataon, kumbaga parang naisisingit lang natin, dapat priority natin mga kapatid, eh meron tuturo ang ating Panginoon na hindi mo na sometimes hindi ka nakapagmanda, sometimes ay papala, sometimes ay meron kang dapat na gawin tungkol sa iyong sarili, pagbigay mo sa ating Panginoon, eh hindi mo narinig at hindi mo nakukuha yung babala ng Diyos at yung katuruan ng ating Panginoon, hindi mo nakukuha kasi sometimes hindi natin nabibigyan ng pagkakataon na tayo ay magkaroon ng pakikisama o pakikipag-fellowship. Sometimes na nabibigyan natin ng priority yung isang bagay, hindi naman emergency mga kapatid, hindi natin nabibigyan ng priority yung ating fellowship. Huwag natin kakalimutan ito mga kapatid. Tayong lahat ng Kristiyano, binibina ng Diyos. Panaari na tayo ng ating Panginoon. Kaya kung ano man, yung merong panawagan ng Diyos, lalo na sa fellowship, obligado tayong dumalo, obligado tayong pupunta, makinig, dahil kailangan mong makisama sa Diyos mga kapatid. At yung instruction ng Diyos na ituturo niya sa iyo in that time, sa fellowship, kailangan mong marinig mga kapatid. Kasi bahagi na tayo ng katawan ni Kristo at si Kristo ang magsagay sa bawat isa sa atin. Through fellowship na ginagamit ng Diyos para turuan tayo ng mga aral ng Biblia mga kapatid. Yan ang importante niyan. Yan ang kahalagahan niyan. Kaya sila nananatiling matibay. Kasi maraming instruction at maraming guidance, no? Maraming katuruan na pinipili ng ating Panginoon doon sa fellowship na yun, mga kapatid. Kita nyo, wala si Tomas. Sometimes na wala si Tomas. Ano nangyari si Tomas? Nagkaroon siya ng doubt. The doubted man, Tomas. Kasi wala siya doon sa fellowship, mga kapatid. Hindi niya alam yung mga nangyayari. Ewan ko kung saan ka nagpupunta. Kaya pagdating niya ron, ang sabi ni Tomas, hindi ako naniniwala. Kailangan makita ko. Ay, sa labas, mga kapatid. Natanong ako, bro. Pablo nga, pumunta sa sanlibutan, ano na makipag-fellowship. So, nagkaroon ng interpretation, understanding, lahat-lahat na dahil nagkulang tayo sa katuruan kasi
Sa pang yan ang balita sa inyo upang kayo naman magkaroon ng pakisama sa amin. Oo, at tayo ay mayroong pakisama sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. Tinawag tayo ng ating Panginoon para tayo magkaroon ng pakisama natin. At kapag tayo tinatawag ng ating Panginoon, yung kanilang narinig, marinig ko rin. Yung instruction ng Diyos sa mga leader ng mga simbahan, mga kapatid, marinig ko rin. Yung itinuturo ng Diyos, yung mga vision na pinararaan sa mga apostol, sa mga leader, mga pastor, mga kapatid, marinig ko rin. Pero kung absent ka natin, hindi natin marinig yung instruction ng Diyos na pinaraan sa mga leader, lalo na kung mga vision yan. Mahalagang vision yan. Sometimes merong warning sa atin na hindi naman alam kung minsan ng pastor, pero nakakapagsalita siya ng warning kasi nakausapin ka ng Diyos at pararaan ng Diyos sa leader yung warning para sa'yo. Pero kung natin tayong wala sa fellowship, mga kapatid, hindi mo marinig yung warning. Sometimes nagkakaroon tayo na ng careless at hindi tayo nakakapag-ingat, mga kapatid, sapagkat natin yung warning. Nakawin, minsan lang ng ating pastor. Dumalo ka, ayaw ba, may problema ka, ayaw mo dumalo dahil problemado ka. Eh yung pala naman, ituturo doon, sa ikalatakas mo, sa sisibay mo, at hindi na mo ito pagkakasala sa'yo, mga kapatid. So, nabit mo yung pagkakataon mo doon. Kaya habang buhay kang iyak, malungkot, higong, walang kailan makatapos, mawawala, mga kapatid. At ano-ano na tayo ng ating emosyon. Kasi sayang yung pagkakataon na sabihin sana natin, mga kapatid, na nagkaroon tayo ng kalakasan. Kaya huwag natin pawabayaan kasi yung naririnig ng mga apostol, ng mga pastor, yun din yung ibinabalita sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Kaya kailangan natin magkaroon ng pakikisama sa Diyos, mga kapatid. Bilang pakikisama sa mga kapwa natin mananampalataya, hindi natin maging priority sana na para tayo maubusan ng kwento kapag hindi tayo nakikipag-usap sa mga kapatiran. Eh no, mga kapatid, dumatalo tayo dahil meron tayong pakikisama sa ating Panginoon sa Kristo, yun yung priority natin. Christian 1:6, kung sinasabi natin tayo may pakikisama sa Kanya, at nagsisilakad tayo sa kadiliman, nagbubulaan tayo. Sa madaling sabi, niloloko lang natin yung sarili natin. At tayo'y hindi tayo nagsigawa ng katotohanan. Yun ang masakit. Hindi tayo nagsigawa ng katotohanan. Sinasabi natin, meron tayong pakikisama, pero nagsisilakad tayo sa kadiliman, so parang hindi kumbaga disalignment yung ating gagawin doon, mga kapatid. Bakit nagkakaganon na ang isang Kristiyano lumalakad pa rin sa kadiliman, pero Kristiyano siya, mga kapatid, kasi wala siyang naririnig na distraction o babala sa kanya. Kaya ang isip natin, akala natin masaya tayo, akala natin
ay kaya natin yung ating sarili, so ibig sabihin, nagbubulaan lang pala tayo sa sarili natin. Kasi pagdating ng mga pagkakataon, ako, mga kapatid, marami kong bumibigay, maraming nawawalan ng pag-asa, maraming nagpupunik ng suicide, mga kapatid, at maraming umaalis sa iglesia sa pananampalataya dahil hindi nagkaroon ng malalim na pagkaunawa yung instruction na dapat sa marriage, mga kapatid. Kaya nandun pa rin yung isang Christian mo na nagsisilakan pa rin sa katiliman. Kaya ang mangyayari, niloloko lang natin yung sarili natin. At wala tayong makikisama. Yun lang yun, mga kapatid. Verse 51:7, ngunit kung tayo nagsisilakan sa liwanag at kaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo. Ang isang mananampalataya, nakakalakad sa liwanag, pero sa pakikisama sa liwanag. At may pakikisama tayo sa isa't isa, dahil pareho liwanag sa liwanag. At iniling tayo ng dugo ni Jesus sa kanyang asin sa lahat ng kasalanan sa kapatid. Ipininig yung puti, ipininig yan eh. Alam niyo yung source, yung word of God, anong sumusugat. Yun yung nagpapalinis sa ating mga kapatid. Akala natin yan masakit, pero yun yung magpapatayin sa yung masakit na yun. Kasi hinihiwin niya yung masamang puti sa mabuting puti. Hinihiwa ng kanyang mga salita, mga kapatid. Nasaktan siya, pero yung nabubuti pala natin yun. Nililinis tayo ng ating Panginoon. Habang hindi natin nakikita yun, akala natin maganda tayo sa ginagawa natin, lalabas pala sa kalooban ng ating Panginoon, lumalo pa ngayon ang relative, na hindi naman dinasaya na ikaw ay nakalit ng kontra doon sa makopo, doon, na sana makakapagpabago natin, nakasaktan tayo ng ating Panginoon, hindi lang na tayo ng ating Panginoon. Kung binitawan mo yun, mga kapatid, yung comfort na yun, dumaraan na no, ayoko lang kaliman, pero alam nyo na yun, ito, kasi, pero ang sinasabi dito, lahat ng nagsisilakang sa liwanag, may pakisama sa liwanag. At yung ibang Kristiyano na lumalakad sa liwanag, siguro kung pakisama sa kanya kasi lumalakad sa liwanag. Hindi naman, yung isang Kristiyano lumalakad sa liwanag, tapos ikaw hindi ka lumalakad sa liwanag, wala kang pakisama doon sa tao na lumalakad sa liwanag, at sa lahat, doon na nagsisigil ng liwanag, wala kang pakisama. Kasi nakakalakad pa tayo, nakakalakad pa tayo sa katiliman ng mga makapulong katiliman mga. Amen. Puri ng ating Panginoon. Ang fellowship sa Panginoon ay gawain spiritual. Ang sabi ng Efeso, chapter 5, verse 19, na tayo mga usapan ng salmong, mga awit, bukol sa Espiritu, mga aliwan, at ng natin pupuri sa inyong mga puso sa Panginoon. Ang fellowship, mga kapatid, ay gawain spiritual. Hindi lang gawain ng Paano po siya yung video niyan? Video ng phone or may video iba? Dashcam po, ma'am. Dashcam talaga. Gusto nila makitang malaki. Ito dito. Iba po yan, ma'am. Nakasiparate po yan. Hindi nakakalimutan mong kaya ka dumalo sa fellowship dahil yan ang gawain spiritual. Hindi ka pumunta rin para maghanap ng kahilingan. Pagkwentuhan, sa matapos preaching, pagkwentuhan pa rin ang inaakupan. Mga kapatid. So nakakalungkot na yung fellowship ay gawain spiritual. Alam nyo na yun, pag sinabing spiritual, hindi yung dignidad at hindi yung utangan at hindi rin yung bentahan, mga kapatid. Maraming alam nyo na. Sa Colossians 3:16,
manahan ng ang kadana sa inyong salita ni Kristo ay sa buong karunungan. Kayo'y mga tutuan, paalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng salmo, himno, awit sa ukol sa Espiritu, mag-awit kayong maligaya sa inyong puso sa Diyos. Yun mga kapatid. Yung awitan na iba pa yung nasa isip natin. Nagpupuri na, iba pa rin na sa isip natin na dapat nakikinig ka sa preaching, iba pa rin yung laman ng isip natin. Na kailangan mong pumilos na magbigay pagpuri kaluwalhatian sa ating Panginoon, iba pa rin yung nasa isip natin. So, ituwain nga yun ng spiritual, mga kapatid. Kaya ka tumatalo ng fellowship. Pumunta ka doon sa palengke, hindi gawain ng spiritual yun. Maraming awaran doon, usap doon, marami kang makakasikitan doon. Kasi hindi naman spiritual na yun, yung gawain. Pumunta ka sa kapitbahay mo, hindi rin spiritual na gawain doon. Minsan lang ang mangyayari doon. Pumunta ka pumunta kayo kung saan. Pero huwag kang pupunta sa fellowship na hindi ka makikipag-fellowship. Yun ang mga natin gagawin, mga kapatid natin yun ay gawain spiritual. So mamaya lalagay ko. At bakit mahalaga ang fellowship? At sabi ng Isaiah 12:11, ang kahalagahan ng fellowship, ang pagtinubayan ka ng Panginoon palagi. Isiyahan ng loob ang iyong kaluluwa sa mga iyong dako. At palalakasin ang iyong mga buto at ikaw ay magiging parang halamang natin at parang bungal ng tubig na ang tubig ay hindi nagbibigat. Yun yung kahalagahan ng fellowship. Yung tubig dito, yung espiritu ng ating Panginoon. Kaya ang sinasabi ko kanina, nalungkot ka, malungkot ka, hindi ka nakakasumpay. Yung may problema ka, nahihirapan kang sumumpay. Kasi pag yung buti mo malungkot, yung emosyon mo malungkot, walang tubig na lumasalot na sana nagpapasaya sa'yo kahit may problema ka. O di nakakayanan yung problema. E di alam mo yung gagawin mo, hindi ka mamatay, wala kang isipin, wala kang sisihin, kasi nakakasurpay ka, kahit nasa ka lang mga kapatid, pagkatapos mong manalangin, masaya ka na. Kasi merong dumadaloy sa puso mo, sa kasimuturan mo, sa damdamin mo, na hindi magpapabuksak kayo na kakasaptapanin yung emotion mo kasi may espiritu na dumadaloy sa puso mo. Diba? So, wala kang problema. Pera siya, wala kang pera eh. Alam mo lang. Kasi espiritu ng ating Panginoon. Diba? Kung manamit ka, alam mo, yung pera sa wallet eh. Pero wala naman talagang laman. Masaya ka lang. O di, nakakatagpas ka at na-overcome mo yung mga bagay na sana iniiyak mo doon sa tulog ng apat na tulog ng kwarto mo na hindi mo alam yung gagawin mo na meron kang problema pero nakakagawa ka pa. Diba? Nagawa ka pa, nag-uugay ka ng bigan pero nandito mo, yung kakilulot mo, mamaya, yung bukan. Pero masaya ka lang, diba? Kasi may tubig eh. Yun yung kahalagahan doon. Iyahan ang iyong loob, ang iyong kaluluwa sa mga tuyong sako. Na natutuyo ka, na nahuubos ka, diba? Napapasak ka, pero hindi ka matutuyo doon sa tuyong sako ay umaagos yung espiritu ng ating Panginoon. Eh kung lagi tayo, siyempre sa fellowship na nag-aabang natin ng iyaya mula sa salita ng ating Panginoon. Alakasin na ng ating Panginoon. Parang ang halamang natin. Exodus 18:18, tunay na ikaw ay maghihina, ikaw at ang bayang ito na nasa iyo. Sapagkat ang bagay
ay totoong mabigat sa iyo, hindi mo kakayanin mabigat. Superman ka, Wonder Woman ka, hindi mo kakayanin mabigat. Wala sa laki ng katawan, ay maraming malaking katawan at papakamatay na kaya ito. Wala yan sa itsura, mga kapatid. Kundi, ito ay nagbibigay ng kaaluan ang pagkaan, kapasamahan, kasindahan, at na ikaw ay nagsikat, makakayanan mo. Dahil akala lang nila nagsilita ka, pero meron pang Diyos na kasama na nagpapalakas. Pero kung magsilita ka, kung kasama ang Diyos, wala naman nagpapalakas ka. Manghihina ka. Ang nagsasabihin ko, paalam na ang oras, paalam na ang oras. Bago na naman. Kasi sinolo mo, sinolo mo na, na ano. At hindi naman ito na kailangan sinolo. Doon ka na kayo, doon ka magkakaroon ng matutunan. At totoo ang nananasin. Kaya naman Tuhan, ang malakas at matindi para mag-alit kauman at ang kanyang gawa para mag-alit. Ang kapwa nila ng siya at pagkakapapan na kapwa. Alam niya paano? May talag ng puso. Kaya nililipan yun. Yun ay paano tawag. Yung puso na nagpapaka, may talag ng puso. Ng mga pusok na nagpapaga at ayaw-ayaw. Ibig sabihin, mawala ka man doon, mapunta ka man na sa sitwasyon mo tagalan. Nag-aamit ka. Nag-aamit ka sa pag-asa, nag-aamit ka sa kapagkabaan, nag-aamit ka sa kanyayakap na maasang kanyayakap. Doon yung sana merong tayo na kasi hindi natin siya bayaran natin ilupit sa atin. So, ang meron din ay nagpapalakasan ang salita at nakakita ng salita. Ang pag-ibig ng airport, sa radyo, ay hindi na nakikita ng airport sa radyo, pangangaral ng iba, sa radyo, sa TV, ay hindi melody. Bakit? Wala ka naman ginagaluhan. Ang pinuputang ibahan. Ang ginagawa mo lang nakikinig ka sa radyo, sa telebisyon, kung hindi nyo magagaling, pag-ibagi, hindi nyo mahuhusan, mangaral. Buong buhay mo nakikinig ka, hindi ka nakikipag-galuhan. Yun ang totoo mo nun. Wala ka naman ginagaluhan. So, ang ka ng telebisyon. Ginagawa natin yung puso na huwag natin pabayaan ang pagkakasipon. Kaya kung lagi mo gagawin yun, kasi ikaw ay pagka ito ay nalaking lamang o konstituin ka lang o utangin ka lang. Magaling ka ito, magaling ka ito, magaling ka ito. Ito nagpumura, ito hindi nagpumura. Ito hindi, ito panalo. So, gaano ka tagal doon? So, ibig sabihin, konstituin ka lang itong pinapanood. Ang walang telebisyon. Ang sabat ay maituturi ng telebisyon. Gaano kahalaga ang sabat? Ito mga kapatid. Noong araw kung gaano kahalaga ang sabat. Yung sabat na ito, telebisyon natin. Ito 20 hanggang 10. Alalahanin mo ang araw ng sabat, telebisyon. Upang ipag-ibig at araw gagawa ka sa ginawa. Ang lahat ng ginawa. Ngunit sa ikapitong araw ay sabat sa Panginoon. At sa araw na yan, huwag kang gagawa ng kanyang gawa. Ikaw ang iyong anak na lalaki. Lahat na na, no? Yung babae, ang iyong alipin, nakatulong, yung babae, ang iyong pangahal, o ang iyong tagalipang lupa na nasa loob ng iyong pangatutuang daan, kapag nag-anin na araw, ginawa ng Panginoon ang langit at lupa at ang dagat at lahat ng naroon at nagpahinga sa ikapitong araw. Ito na rest na tulad hanggang pahinga ng katawan.
Yan ang kahalagahan yan, mga kapatid. Pinapahalagahan din kasi yung trabaho, kung may tapat sa araw, kahit lahat sila, walang trabaho, walang ginagawa sa araw ng tapat. Kung ganun kahalaga yung fellowship, mga kapatid, gagawin natin, Exodus 31 verse 30, alisayin mo rin sa mga anak ng Israel na yung sabihin sa kutuhanan ng Panginoon ang ating mga tapat sa pagdalisang tanda. Ano ba yung ano, no? Abida Towers yung malapit sa may, ano, no? Verities North. Vertis, Sino ipanginin ang dapat na sapagkat Yahul pakinig sa inyo kapag bawat lumapagtangan Pinapadaan pa tayo, pinapaikot pa tayo eh. Ay, hindi, diretso lang po. Unless traffic na traffic. Unless baha siya. Wala namang baha dyan. Ito lang medyo nagbabaha dito dahil sa Pailalim. pailalim. Ngayon, iniwalay ng tao noon sa kanyang bayan. At sa araw gagawin ang gawain. So, gawin mo na lahat, maglaba ka. Maglaba ka doon, hanggang ano, maglaba ka na. At magtrabaho ka na rin ang sabi. At sa araw gagawin ang gawain, gagawin ang Papaikutin ka saan po, Aurora? ang kapahalaan Oo. sa Panginoon. Sino mang gumawa ng anumang gawa sa araw ng Sabat, walang pagkala, papatayin. Masalamat tayo sa Israel. Mga kapatid, kaya huwag natin abusuhin ang biyaya ng ating Panginoon. Dahil tayo ay ginawang Israel na ng ating Panginoon, huwag natin abusuhin yung biyaya. Kaya nga ng Israel, pinangili ng dapat ang tutukan ng dapat sa buong panahon ng kanilang panalangin ng pinakapalagin ng ating. Alam nyo mga kapatid, i-impact ko yung kahalagan ng fellowship nila. Lakas nitong ulan. Buong dahil nila, buong Kapag ka magtagal to, daming mabaha. Oo. sa pagila ng fellowship nila, mga kapatid. Hindi nila pababayaan yung kanilang fellowship. Kasi may kaparoon, papatayin yung sino man yung lakpan. Tama Ang lakas ng patak na. Exodus 30, huwag kayong magpapalitan ng apod sa buong tahanan sa araw ng tapat. Kasi pag nagluto yan, hanggang Dapat doon sana sa may ano, ang dangdam niya ibagsak yan. Kasi bumababa na yung water level ng ano natin. Nasa critical na eh. Yung dapat mong namin, ang puso mo na ng Sabado na ikaw ay magiging ng tapat mo. Yung tatrabaho mo ng may during hanggang Sabado, ang puso mo na lahat. Kung sa mismong dam niya ibinagsak to, ayos lang. Maraming tubig to. Ang puso sa kanila, papalilaban sila yun, papatayin sila yun, mga kapatid. Ang gagawa sa araw ng Sabat, papatayin ng kanilang number, chapter 15, verse 32. At samantalang ang mga anak ng Israel ay nangasalita, nakasulit sila ng isang lalaki na namumulat ng takot sa araw ng Sabat. So ito ngayon, bawal na gumawa sa araw ng Sabat, nakasal sila ng isang lalaki na namumulot ng apoy. So anong sabi sa verse 30? Isinabad niya sa buong kapitanan ng pagsuto at kanilang pinasasa hanggang sa mamatay. Kasi na mga pato. Dahil Bakit pa? Akala ko paalis na. namumulot ng tama. Akala ko paalis na yung bagyo. Wala naman yata eh. Ano lang siguro ito? Ang tawag dyan sa... Buntot? Hindi, yung basta-basta namumulong ano, ano nang tawag dyan. Bakakat ano, habagat ba tawag dyan? Isolated thunderstorm lang dyan siguro. Nung araw ng Sabat, wala silang kapatid sa pagpapanon sa ating Panginoon. At ang Sabat, mga kapatid ng sabi ko sa Diyos, chapter 19, verse 30, ipag-ino ang ating mga Sabat at sandalang ino ang ating santuaryo. Yung araw ng Sabat,
Kahapon ito kasi natin, may narinig natin, isang tata ito. Eh ngayon, pala mga kapatid na pag-aaral na eh. Araw ng fellowship, cellphone ng cellphone. Araw ng fellowship, kwentuhan ng kwentuhan. Araw ng fellowship, yung buong parang nagtatangka natin ng puso o ano mga palakumang sa ulo hanggang matapos na nagtuturo na wala kang naiintindihan. Ang dami na nag-store mo ang ginagawa sa araw ng fellowship, nandiyan yung tulog, nandiyan yung oras na nagtuturo na nag-teach. So walang respeto ngayon yung isang Kristiyano na dumadala sa fellowship ano ang ginagawa ng pamilya mga kapatid. Pati yung nakakikwentuhan, hindi na nakakikwentuhan, na nagtatanong ka ng nakikita, ng utangan, ng uutangan, at dami mga kapatid. May nawawalan na ng respeto ng pagkalang sa fellowship. E sa kanila walang ganun. Ano pa? Sa pagkalang ng fellowship, at sa isang araw ay dapat na ang nakapasinahan isang banal na pagpupulong truno, banal na pagpupulong sa bawat na banal na pagpupulong yung tapat nila o yung fellowship natin ngayon na sana ay banal na pagpupulong. Okay lang yung mga bata ng Meron agad? Kaso Malabon, ayoko yan. Saan po? Malabon, ayoko. Anong Baka meron? mamaya baha doon eh. Hindi na nagkakaroon ng kabanalan ng pagpupulong. Napwede naman sana magpagtuhan after sinasabay sa pagtuturo mga kapatid. Kung ano-ano yung ginagawa ng mga malalaki. Kaya, nawawalan ng kabanalan ng pagpupulong. Dito na po kayo sa baba. Oo. Sa service ko. Tayo magkaroon ng pag-ibig na ayaw naman o kaya ito, dapat ang patakot na kanyang magkita sa siya. Kung kailan ito sa kanyang nagpupunta, yung ginagawa mga kapatid. Ang sana, kung panang na pag-ibig, ang banal na fellowship ay tutuloy sa banal na pagpupulong. Ang dapat ng Kristiyan ito ay isang fellowship na dapat ay may pagkalang din. At na ang bawat fellowship ay meron Kapag dito araw ng pamamasyan, nung ang kapatid araw ng Kristiyan ng mga kapatid, mula sa nasa Pag-inom sinakaon mo talaga sa araw ng fellowship at nakakadapamasyan. Diba? Dapat nag-outing. So, di ba pwedeng gawin yun, mag-function? Bakit kailangan pa nung araw ng Sabat mga natin yung outing, yung party, yung pamamasyal, at ito lahat yung pag-ibig ng patay. Mga kapatid na pwede naman sanang after ng service at saka mag-ibig. Eh kung kailan yung meron tayong ganap na tungkulin at saka natin sasabay yung mag-ibig, araw ng kasal, araw ng sinya, pag-aaral, basta o ng pag-aaral, eh after ng service ng mga kapatid. Pero yung tatapat yung pag-ibig, eh tatapat yung araw ng kasal. Asa na yung postal ito na ikaw ay nakapagkita ng pagpagpasa Diyos, mga kapatid. Kung lagi tayo nagkakaroon ng taksan na ito ay kailangan, ito ay ganon, hindi ba pwede after na tayo makaganap ng tungkol natin sa ating Panginoon, kung kailan ito nakakapagkakaba ng marami sa sasabihin natin sa atin. Kasi hindi ka nagkaman ng Lunes, Martes, Miyerkules,
sa kabila, no? Doon pa po. Hindi ko rin malalaman ng Tapos Diyos. yung pinakadulo, itong corner na to, magkakaliwa po kayo. Ako mga kapatid, Ay, binibigyan natin yung ng driveway na yan. yung ating fellowship. May pasukan dyan. Ano ba na lang talaga kung emergency? That and life. Mga kapatid, Ayan dyan. kagaya ng pinili ng pastora, kung that and life yun. Oh, wala naman that and life yun, mga kapatid. Nagkakaroon lang tayo ng kalitan para maparaan lang natin yung nadahilanan. Isa lang nagtapa natin ng paliwanag, pero ang tumatutan, hindi tayo nakaganap ng tungkulin natin pag fellowship natin. Napabayaan natin, hanggang na napapabayaan na natin sa mga sitwasyon sa isipan natin na tayo dito ay inilalayo mo ng sarili mo sa decision mo sa isipan mo, inilalayo mo ng sarili mo sa pakikipag-fellowship. Kaya darating yung panahon na sabihin mo, hindi na ako magsisipa, alam ng pastora, kasi binanghina ka na. Ang dahilan nun, hindi ka tayo nakikipag-fellowship sa ating Panginoon. Hindi tayo naaabutan ng tubig, hindi tayo napapalakas, hindi tayo naging instruction ng mabuti ng Diyos dahil lagi tayong wala sa fellowship, mga kapatid. Ang fellowship ay isang utos. Hebrew 10:25, huwag din natin pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba. Huwag. Sabihin, tungkulin natin na tayo magkaroon ng pag-fellowship kasi anak ka ng Diyos, tinawag ka ng Diyos, ibigay ka ng Diyos, ibigay ka ng Diyos. Ano man ang ating na nagtatrabaho ka man, nag-aaral ka man, kung merong pagkakataon na mas matodominant mo yung fellowship mo, gawin mo. Kundi natin mga kapatid. Kanina, meron akong pagkakataon na nakapangyarihan ko magtrabaho, bumiyahin ang araw na dito. Pero nasa simbahan kami. Diba? Ganun lang yun. Bigyan mo ng priority at bigyan mo ng lagi ng pagkakataon at panahon na merong kasiyahan. Hindi lang pinipitan. Lagi kung wala, natutuwa ka pa nga sa gagawin ko. Uy, linggo ngayon. Dadalo ako. Hindi yung, ay, linggo na naman. So, wala na. Tapos na. Pagkagano ng mindset natin, kapag gano ng sinabi natin, linggo na naman, tapos na. Hindi natin, paano ka na? Hindi ka na masaya na dadalo sa simbahan, mga kapatid. Kaya, yan po, mga kapatid, na tayo ay kailangan dumalo dahil makakarinig tayo ng mga aral at mga turo na galing sa ating Panginoon na yung instruction na yon ay isang araw, sa pangatlong araw, bago dumating ang linggo, magagamit mo yung maririnig mo doon sa ipapangaral ng leader, mga kapatid. Nangyayari yan at totoo yan. Instruction yun ng ating Panginoon. At tayo magkakaroon ng kalakuwaan at kaginhawaan palagi. Masaya ka palagi, mga kapatid. Amen. So, sana na-bless po kayo sa ating nag-aralan. At kung meron man akong hindi na nasagot ng mga tanong sa kaisipan nyo tungkol sa ating sinabi, pwede po kayo magtanong sa ating meeting, sasagutin natin, mga kapatid. Amen po. So, puri na nga si Panginoon, kaya kung meron kayong tanong, magtanong po kayo. Huwag nyo pong kayo magtatanong, kailangan nyo pong magtanong. Kung itatanong nyo lang, mga kapatid. Amen. So, puri na nga si Panginoon at hanggang dyan po na natapos ang ating nasabi tungkol sa fellowship. Tayo po'y manalangin sa ating Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord, hallelujah, purihin na Panginoon Diyos, walhatiin ang pangalan, at dakilain ka sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Napapasalatan natin sa katuruan ito na kami ay makikipag-fellowship bilang pakisama at kami yung mga anak kami tawag mo ng isama sa iyo, Panginoon. Dahil yan, Panginoon, ang fellowship na ito sa bawat puso
malasakit ang araw ng pagkakatipon, magkaroon kami ng kagalakan, at magkaroon kami ng kalakasan, at ito po ay nais namin gawin sa kaikuturan ng ating mga puso kapag kami ay lumalakas at kami ay nakikipag-fellowship sa Panginoon. Bigla po ang bawat isa sa amin at pinatagin po kami saan man ngayon, Panginoon. Gabayan mo po kami, iligtas mo kami sa lahat ng disgrasya, kapahamakan, maging sa mga masasamang espiritu, Panginoon, ay lukuban mo po kami ng iyong makapangyarihang kamay. Ingatan mo rin po kami sa ating pagtulog. Salamat, Panginoon, ito po ang aming itinataas, itinadalangin sa iyong dakila at makapangyarihang pangalan. Jesus name. Amen. Maraming salamat po, mga kapatid. At magpalain po kayo ng ating Panginoon at pag-iligtas po kayo. Salamat po. Bye for now. Diyos ko. Dinding pa sir. Dinding sir. Vegan salads. Pagka lang kayo. Hindi, titignan natin mamaya kung ilan yung kilo. And may coke kasi yan. O, ano pa ba yung extra sa gilid? Abangan natin yun. Oo. Pinabili ni Tito. Bilis na. Mababa pa yata sa Wala pa yung ano. Wala dyan eh. Sana yung Dison na ano eh. Dison mag-uong eh. Dison yung gusto niya kasi Dison sa ano. Pwede natin i-check sa ano. Sa menu plan. Ay yung grocery doon. Alam ko sa ano lang yun eh. May save menu. Save board din ba yun? Hypermarket yung sa tapat ng Oo, Isabel. pero hindi ko alam kung may pwede natin i-check. Di ba ba gumagana itong LRT7?
sitwasyon eh. Ano, kahit ang interview na lang muna, no? Tapos nila. Para, oo, tapos na dagdag na ng dagdag. Tapos yung right of way na yan. Kaso, lilipat ka dun sa Taino, maakyat ka mataas, no? Kung yung dati nga, si Ivy, hindi pa Takot man na takot na eh. Hindi naliligon dun sa sasakyan sa baba eh.